Magandang araw po sa inyong lahat. Muli nagbabalik ang inyong lingkod at tayo magbibigay muli ng konting kaalaman at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. I-share ko po sa inyo sa pagkakataong ito ang pinamagatang Understanding Kingdom Mindset. So mabilis lang po ulit ito katulad ng ating mga video na mga nauna na po. Hindi po lingid sa inyo ang Matthew 6:33. Nakalagay po ay, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." But seek ye first the kingdom of God. Kaya po pinamagatang Understanding Kingdom Mindset. Alam nyo, nung nagturo rin si Jesus ng panalangin dito sa Sermon on the Mount sa Book of Matthew, binanggit din po niya yan sa panalangin, "Thy kingdom come, thy will be done." Okay? Bigyan ko kayo ng ilang pamantayan patungkol dun sa pagkakaroon ng kingdom mindset, lalo na kung tayo'y mga mananampalataya na. Of course, unang-una, check natin yung sinabi ng talata, seeking God first. Dapat bilang mananampalataya, lagi una ang Panginoon sa ating listahan. Hindi pwedeng magbago yan. Hindi pwedeng seek ye second. Hindi pwedeng seek ye third. Seek ye first. Kaya dapat lagi seeking God first po ang ating ina-apply sa araw-araw na buhay. Kaya nga understanding kingdom mindset. Pangalawa, living daily that well-pleased to God. Bilang mananampalataya, dapat nabubuhay ka araw-araw doon sa natutuwaan Diyos, napiplease siya, sinusunod mo siya. At pangatlo, bilang kingdom mindset ng mga mananampalataya, of course, ang ating final authority ay ang salita ng Diyos. Hindi po yung sabi-sabi lang ninuman, hindi po yung mga pamahiin o basta kultura lang na maaring salungat sa Diyos. Ito po ang ating final authority. Nandito lahat inihayag ng Diyos ang mga gusto niya, pati pinaka-mission natin bilang mananampalataya. Tapos number 4 ng understanding kingdom mindset, number 4 ay yung tinatawag na thy will be done principle. Lord, ikaw ang masunod, hindi ako. Lord, ikaw ang manguna, hindi ako. Lord, yung solusyon mo, wag yung solusyon ko. Yung thy will be done principle. Ibig sabihin, you will pursue the things that are above. Yun po, thy will be done principle na dapat ina-apply natin sa understanding kingdom mindset. Number 5 po ay acknowledge Him in all that you do. Malinaw yan sa Proverbs 3:5-6. Huwag kang magtitiwala sa sarili mo, magtiwala ka sa Diyos, hayaan mo ang Diyos ang kumilos, hayaan mo ang Diyos ang magbigay tagumpay sa iyo, siya manguna sa buhay mo. So, let us acknowledge Him in all that we do. Kasama po yan sa kingdom mindset bilang mga mananampalataya. Number 6, your obedience in doing what the King requires must become your nature. Pag sinabing ikaw ay mananampalataya na kingdom mindset ka, tumatagal, lumalalim, tumatatag ka, nandun na sa puso at isipan mo, magiging nature mo na sa araw-araw yung pagsunod sa kung ano ang pinagagawa ng Diyos. Your obedience in doing what the King requires must become your nature. And number 7, last, passion for the lost soul. Alam nyo, nung ang Panginoong Jesus ay magkatawang tao, nangaral po siya at ayon sa aklat ni Wilmington, meron siyang 27 souls converted by the Savior. Si Jesus mismo na magkatawang tao nag-akin ng kaluluwa at ibinili niya yan sa mga mananampalataya, kaya may Great Commission. Kaya kung kayo'y mananampalataya ngayon, nakikinig po kayo sa video na ito, dapat lahat tayong mananampalataya merong passion for the lost soul. Kasi kung mawawala sa atin yan, ano pa ang saysay ng ating pagiging mananampalataya? Dapat maintindihan natin kung paanong may nag-akay sa atin, inaasahan naman ng Panginoon na tayo'y mag-akay din. Kasama po yan sa pagiging kingdom mindset, passion for the lost soul. So yung 7 pong sinabi ko, i-check po natin sa ating mga sarili kung ito po'y nagaganap sa ating buhay. So muli, I hope na kinapulutan nyo ng aral. Ito po ang inyong lingkod, ang Peking Kano.